So may sinabi doon si Apostle Paul sa Second Corinthians 6:11, wala yung salamin ko, ang nadala ko yung kahalan, yung salamin wala ko. Kaya wala ko salamin. Sabi dito, we have spoken frankly to you, we have opened our hearts wide. Sa Second Corinthians 6:11, nakita natin kung binasa natin ang book ni Paul, masyadong open si Paul sa kanyang sarili, di ba? Kung gaano siya kaano nung sa Panginoon sa church, ginamit niya 'yon sa pagka-Kristiyano niya. Di ba? Masyado siyang persecutor siya ng church, di ba? Pero ginamit niya yung pagkadaldal niya sa pagiging Kristiyano niya ngayon. So, ganun siya ka-open kung ano yung nararamdaman niya, sinasabi niya doon sa mga Corinth people, sa mga Thessalonians, sa mga teka, kanino ba ito? Sige, hindi ko sukat. Mas matanda siya sa akin eh. Ito, kanino to? Ate Beth. Mas larong tumanda. Mabasa ko ba naman sandali? So, ang title na to ay Be honest about your pain. Be honest sa kasakitan natin. Maging ano tayo, maging open tayo sa kasakitan natin nararamdaman, di ba? When we talk about pain with other people, we're going to have a willing, di ba? Gusto natin makinig ng mga kasakitan ng iba. Para tayong chismosa, makikinig pa tayo na, ano nangyari, anong sumunod. Diba? Pero pag yung sa'yo na, parang very private ka, ayaw mong i-share yung sa'yo. Diba? Tinatago mo kasi nahihiya ka. Ayaw mong ipakita yung pain mo just because of your pride. So, sabi dito, if you're talking about pain that the other person is going through at that moment, but for God to use the pain that's happened in your life for the good of other people, for His purposes and for your benefit, you have to be authentic. So, karamihan sa Kristiyano hanggang ngayon, ayaw pa nilang ipakita yung pain nila. Diba? Ayaw nilang hindi sila showing na i-share yung pain. Pero sa purposes ng Panginoon, makakabuti yun. Kasi kung ano yung na-experience mo, baka yung tao na yun na kinakausap mo, yun din yung na-experience niya. Diba? So, number one, letter F is your feelings. Feelings. Paul says in 2 Corinthians 6:11, yung binasa ko kanina, we have spoken frankly to you. We have opened our hearts wide. Ito yung dami ni Paul. Talagang sasabihin niya yung gusto niya sabihin. Diba? Hindi lang nag-ministeryo si Paul sa mga tao, pero sinishare niya kung ano yung nararamdaman niya sa sarili niya. Yun ang nakakabuti sa isang Kristiyano na akala nung kinakausila ninyo, hindi kayo nakaranas ng kapatiran sa buhay na, di ba, sa healing class, mayroon pang nagsabi na, yung teacher ko pala hindi pa healed. Di ba? Kasi dumandi siya sa healing process, kasi bakit siya makakapagturo kung hindi siya nag-healing, di ba? Kung hindi niya na-experience yun, hindi siya very effective kung hindi siya naka-experience ng mga pain sa buhay. So that's why sinishare niya yun para maka-encourage ng ibang tao kung ano yung naranasan ng tao na yun at ma-share niya dun sa tao na nakaranas din ng pain at kasama kaya niya. Diba? Sa ating ito yung kultura ng Pilipino. Ayaw natin ipaalam sa mga taga-Pilipinas, nandito tayo sa Hong Kong, taga-Pilipinas, na masama na yung pakiramdam ninyo sa Hong Kong. Bakit? Anong rason? Ayaw natin sila. Yun. Ayaw nating mag-alala sila. Diba? Okay lang yan. Ayoko nang sabihin sa kanila kasi baka mag-alala lang sila pa nag-alala sa atin dito. Pera lang naman ang gusto nila. Diba? Hindi naman sila nag-alala sa atin dito kung ano nang naranasan natin dito sa Hong Kong. Ganun tayo. Kunting sakit lang yan. Huwag mo nang sabihin sa nanay mo, huwag mo nang sabihin sa asawa mo, baka mag-alala yung asawa eh. Tuwag-tuwag nga yung asawa mo sa Pilipinas, ikaw nga eh. Tanda po ba na dito sa ano? Pero tuwag-tuwa sila pag every end of the month.
Diba? Hindi nila alam yung nararanasan nila natin dito sa Hong Kong. Kasi hindi natin iparating yung feelings natin sa kanila kung ano yung nararamdaman natin dito. Tanggap lang ng sila ng tanggap, lubog ka na pala dito sa utang. Diba? Yun ang ano natin, yun ang mentalidad natin. Ayaw natin iparating yung nararamdaman natin dito. Hirap na hirap tayo sa amo. Ayaw nyo pa rin silang sabihan na, hirap na ako dito, gusto ko nang umuwi. Ayaw hanggat nakakaya natin, hindi tayo uwi kasi meron tayong pinag-aaral na anak, mga pamangkin, kapitbahay, baka pinag-aaral nila. Diba? Kaya hindi nila alam yung nararamdaman natin dito. Hindi nila alam kung anong nararanasan. Kasi hindi natin express yung feelings natin sa kanila. Ayaw natin silang mag-alala. Yun ang mentalidad natin, yun ang kultura natin minsan ng mga Pilipino. Meron akong testimony na naranasan ko rin niya. Alam niyo ba na nasemento yung paa ko? 3 months ako nasemento dito. Ito kanan ko. Hindi ba yung taga? Matagal na sa Calvary. Sa lantaw tayo outing sports day. Bata pa kasi ako noon eh. Nagtag-of-war tayo, di ba? Nagtag-of-war tayo. Tapos nadaganan ako. So biglang namaga yung yung right leg ko. Hindi na ako makalakad. At 3 months akong nakakas. Andito pa yung nanay namin na si Nanay Carmen. Doon ako tumira ng 3 months. Naghahanap ako ng amo noon. Hindi ako meron ako amo sa Albany. Pero nung time na yun na-discuss ako, at hindi ako makatrabaho talaga. Maglalaps ng visa ko. Ngayon, walang nakaalam sa amin talaga niyan. Yung isa ko lang kapatid na Kristiyano, nagkakaintindihan kami kasi hindi nalaman nung iba kong kapatid at hindi rin nalaman nung mama ko hanggang ngayon. Kasi nervyosa yung mama ko. Kaya naka-semento itong right leg ko. Kaya minsan, nag-iingat ako kung madulas ulit ako, may na ligament dyan at sinemento sa hospital, 3 months ako. Walang nang alam sa Pilipinas kasi ang rason ko din, ayaw ko silang mag-alala. Yun ang rason ko. Kaya hindi ko pinaalam na hindi nila alam na nakas pala yung right leg ko nung mga time na yun. Yun ang rason ko na ayaw ko silang mag-alala. Pero nalaman ko rin na, bakit nga ba hindi ko sabihin? Mamamatay na ako dito, hindi ko pa sasabihin sa kanila. Yung bang, parang tayo na lang, tayo, mga ganun. Na sila doon, okay, pero tayo dito hindi. Kasi iba yung natin dito, iba yung environment natin dito sa atin. Pag tinamad kang pwede kang matulog. Dito, maski tayo may sakit, di ba, nagtatrabaho. Yun ang mali natin, na ayaw natin silang mag-alala. Pero minsan dapat din nilang malaman, di ba? Na hindi natin i-hide yung feelings natin, yung nararamdaman natin sa mga taong mahal natin sa buhay. So, yun ang nangyari na nasemento ako ng mga time na yun. At walang nakaalam talaga sa amin kasi ayaw kong mag-alala sila. Yun din ang rason ko, kagaya ng rason nyo noon. Pero hindi pala dapat, kailangan i-express din natin yung feelings natin. Express din natin sa kanila kung anong nararanasan natin dito. Na hindi lang puro sila. Kailangan din makita nila yung natin dito in a nice way. Ang isa pang F, our faults. In the Bible, Paul tells us that each of us must bear some faults and carry each other's burden. Ano yung nakita niyo sa faults? Ano yung Tagalog sa faults? Kamalian, yung mistake, diba? Ito rin, konektado rin to sa pride, diba? Ayaw natin ipaalam yung mistake natin sa mga tao. Bakit? Anong rason? Pride cheating din. At nahiya tayo talaga, nahiya tayo. Na kung ang expectation ng tao sa inyo ay mataas, mahiya talaga tayo nagkamali, di ba? Lalo na sa mga, ito yung image ng leaders. Ang leaders ay very tough sila. Very tough sila. Kasi hindi sila kukunin na isang kung hindi sila tough.
Panginoon. Ito ang isang image ng iniingatan ng leaders. Top. Kailangan maging top ka kasi baka lalambya-lambya ka, ikaw pa yung ginong anak mo. Mga ganun ba? Pero, may mga faults din tayo, di ba? Tao, magkakapareho lang naman tayong tao. Kaya lang, ang iba, ayaw iba lang yung faults kasi nasa expectation ng tao sa kanila. O bakit leader siya? Bakit ganyan siya? Di ba? Bakit anong ginawa niya? Akala ko ba matalino siya? Leader pa naman siya, yung mga ganyan. Pero hindi nila alam, ang leader ay tao din. Di ba? Si Moses nga nagkamali eh. Si King David nagkamali eh. Di ba? Ano ba kaya ang ordinaryong tao lang? Ito yung sinasabi ko na minsan umiyak ako. Umiyak talaga ako. Tapos may nakakita sa akin. Ate Myrna, umiyak ka pala. Yung mga ganun ba? Anong palagay mo sa akin? Diba? Kasi nga alam nilang ano ako, isa akong leader, ang leader hindi na umiiyak kasi alam niyang tough siya. Pero hindi siya baka yung pang ang mas ano pa sa inyong leader eh, na mas marami pa siyang kasakitan na naranasan, di ba? Kaya okay lang na umiyak yung mga nanay. Ang mga anak naman, aluin nyo na lang yung nanay. Kasi ang nanay, nangangailangan din ng yakap yan, nangangailangan din ng hugs, ng encouragement. Kasi sila man ay nararanasan namin yung nararanasan ninyo. The next one is failures. Ito, ano yung failure sa Tagalog? Kabiguan. Christ Jesus came into this world to save sinners. Sabi ni Paul, whom I am the worst. Yun yung sinabi ni Paul. Siya raw ang pinaka-worst. In whom I am the worst, sabi ni Paul. Worst na naman kasi sa background niya, di ba? Yun ang ano niya. Yun ang testimony niya. Kasi alam naman natin si Paul na persecutor talaga siya ng church ng araw na nahipo siya. Talagang grabe. So, failures. Nung mga bata tayo, marami tayong failures hanggang sa lumaki tayo, di ba? Nag-fail ang marriage ninyo, nag-fail kayo ng high school, nag-fail kayo may mga pangarap kayo, nag-fail, yung mga nabumagsak yung mundo nyo. Diba? Hindi kayo nakapasa sa interview, sa Canada, o kaya hindi kayo nakapasa sa kung ano man yung mga exam na inaanahan nyo, di ba? Yun ang failures nyo sa buhay. Pero alam nyo, yung mga failures na yan, yung kagaya sinabi ko kanina, you can use that as a testimony, di ba? Sa mga ibang tao. Kasi baka yung kausap nyo mas worse pa na ang naranasan niyang failures sa buhay niya. Di ba? Marami tayong failures sa buhay pero hindi yan tinitingnan ng Panginoon. Di ba? Hindi yan tinitingnan ng Panginoon. Ang tao titingin dyan pero ang Panginoon hindi. Kung ano tayo, minahal tayo ng Panginoon. Maging sino ka